Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So, kailangan mo ba ng tax identification number? So, sa video na ito, pag-usapan natin kung paano kumuha ng tax identification number gamit ang online registration and update system or mas kilala na ORUS. Ayon sa Republic Act No. 11976 or mas kilala na Ease of Paying Taxes Law, isa sa layunin nito ay mas mapadali ang compliance ng mga individuals sa kanilang tax obligations. Based sa Section 44 ng EOPT, sinasabi na magkakaroon ng digital roadmap ang BIR para mas maging simple ang pag-file ng tax returns. Pangalawa, para mas bumilis ang transactions through streamlining ng mga processes. Pangatlo, reduction ng documentary requirements. At digitalization ng BIR services tulad ng pag-apply ng tax identification number. Kaya ang ORUS ay magiging parte ng pag-roll out ng mas pinalawak na digital services ng BIR, tulad na lamang ng Digital TIN ID. So sa pag-create ng ORUS na account, kung without existing TIN, step 1, pumunta lamang sa www.orus.bir.gov.ph at i-click ang Create an ORUS account. I-click ang tick mark and i-click ang Agree button sa dulo. Step 2, mag-create ng ORUS na account sa pag-fill up ng registration details. Piliin ang Register as Taxpayer. Sa video natin, select ang Without Existing TIN. Yung link ng video ng pag-apply ng With Existing TIN naman ay nasa description ng video na ito. May lalabas na message tungkol sa multiple TIN. Take note na bawal sa batas ang magkaroon ng multiple TIN. Meron itong kaakibat na criminal penalty kung ginagamit ito para sa illegal na gawain. Kung napag-alaman mo na meron kang multiple TIN, pumunta lamang sa RDO at hanapin ang Officer of the Day para magpa-assist upang ayusin ito. Kung nabasa mo na ang message, i-click ang I agree. Next, piliin ang user type, depende sa transaction. Kung foreigner needing a TIN, select Get TIN for Foreign National. Next naman ay kung magre-register as professional, tulad ng mga magpa-practice ng profession nila, tulad ng mga engineer, doctor, or abogado, piliin ang pangalawa. Sa mga magpapatayo naman ng negosyo, tulad ng mga online sellers, merchandisers, retailers, or manufacturer, piliin naman ito. Kung combination ng professional at business owner, piliin ang pang-apat. Panglima ay kung unemployed at kailangan ng TIN para makapag-transact sa government agencies or sa pagbukas ng bank account. Or di kaya, walang TIN pero nangangailangan ng TIN tulad ng pagbebenta ng lupa na may capital gains tax. Piliin po natin ang EO98. And then lastly, sa mga OFW or OCW na mag-a-apply ng TIN, piliin naman ang last option. For illustration purposes ng video na ito, piliin natin ang EO98 kasi ito ang pinaka-common na tanong sa akin. Emphasize ko lang, piliin ang one-time transaction kung wala kang TIN pero meron kang kailangang i-file sa BIR tulad ng pag-file ng capital gains tax, donor's tax, or estate tax. Ang EO98 naman, kung wala kang TIN pero need makipag-transact sa government agencies tulad ng pagkuha ng government-regulated licenses, pag-open ng bank account, or first time mag-apply ng employment. Then, proceed sa pag-fill up ng other personal details. Kung tapos na sa pag-fill up, recheck lahat, then i-click ang CAPTCHA, then click Register. Step 3, antayin na makareceive ng email confirmation. I-click ang Verify Your Account upang makapag-proceed sa pag-login sa ORUS na account mo. So ito ang mga steps para makakuha ng tax identification number under EO98. Step 1, mag-login sa ORUS na account at i-click ang New Registration. I-click ang As an Individual, tapos mag-scroll down at i-click ang Fill Up Registration Form. Lalabas ang 1 to 7 na kailangan i-fill up. Mainam din na meron na po tayong National ID card dahil ito ang isang government-issued ID na tinatanggap sa pag-apply ng tax identification number. Ang mga naka-gray na info ng taxpayer ay mga information na nilagay noong nag-register para gumawa ng ORUS.
Ang mga dagdag na information ay place of birth, mother's maiden name, at father's name. Kasama na din ang active na contact number. Pagkatapos, i-click ang continue. Next naman, ilagay ang residential address. Ito ang magsasabi kung saang RDO ang magpaprocess ng tax identification number. Make sure na correct ang maselect na province, municipality or city, and barangay. Kung na-fill up na lahat ang data tungkol sa residence address, select continue. Next naman, i-check kung tama ang purpose ng pagkuha ng tax identification number. Sa example natin, ito ay under EO98. Emphasize ko lang ulit na ang EO98 ay application ng tax identification number gamit ang Form 1904 na ginagamit ito ng mga unemployed at first-time job seekers. Sa step 5 naman, dito naman ay para sa married individuals. Kaya kung single, tulad ng example natin, i-click ang continue. Next, mag-upload ng picture ng government-issued ID at selfie na hawak-hawak ang government-issued ID. Make sure na malinaw ang picture na kung saan ma-verify ng RDO ang hawak na ID. Kung okay na, i-click ang continue. Sa step 7, i-check lahat ng information na nilagay sa summary ng taxpayer information and residence address. Then pagkatapos i-review kung tama lahat ng na-input na data, i-click lahat ang boxes, then i-click ang submit application. Emphasize ko lang ulit na kung ano ang na-select na province, municipality or city, yun na magsasabi kung saang RDO ang magpaprocess ng tax identification number under EO98. Kung tama ang naka-indicate na RDO, i-click ang proceed. Next na step ay i-check ang email address. Doon ipapadala ang confirmation na nasubmit na ang application. Pwede mo ring i-review yung nilagay mong information sa application tulad ng taxpayer information, residence address, purpose of application, and authorized representative at spouse information. Ang last step naman, antayin ang email ng BIR na may subject na BIR ORUS, Form 1904 Approved. Sa email na ito, ipapadala ang tax identification number under EO98. So, congratulations! May tax identification number ka na purely online ang processing. Accordingly, 3 days ang minimum processing time ng tax identification number. Although may mga ibang nagsasabi sa ibang videos ko na more than 3 days na pero wala pa ring tin na pinapadala ang BIR. Try to check yung spam ng email, baka kasi doon napunta yung email at hindi sa inbox. Kung may confirmation ng application and more than 3 days na lumampas, ang advice ko ay antayin lang muna ng around 5 days at i-review yung transaction history, baka may incorrect sa information na nailagay. Otherwise, try mo na lang gumawa ng new registration. Kung wala naman lumalabas sa transaction history at wala ring na-receive na confirmation email ng application, try mo na lang gumawa ulit ng new registration. Kung persistent na walang approval ang application ng tax identification number mo gamit ang Form 1904, maaari na gumamit ka na lang ng e-appointment system para walk-in na lang ang transaction mo ng tax identification number application sa RDO. Yung video kung paano gumamit ng e-appointment system ay nasa description ng video na ito. And that's it. So kung nakatulong itong video na ito, paki-thumbs up naman at paki-share na rin sa friends and families nyo because it helps me create more videos like this. So this is Gerard. Salamat sa panonood and I'll talk to you in the next one.